Eto po, sabi ni Alpotera, oy nako mamaya may kukwento ko sa inyo. 8 months ago today, PRRD was surrendered to foreign powers. Condemned to suffer indefinite detention, 8 long months have passed and still no hearing, no charges, no justice. Stupid Alpotera de Gracia de Escandalosa. What the fuck? Stupid Pokpokera Escandalosa. Que barbaridad de Gracia. Di salong guni, sa salong suso, di salong papa. Wala daw pong hearing. Paano magkaka-hearing? Ang daming minomotion ni Digong. Motion to kidnap. Motion to palit judges. Motion to palit attorney. Lahat ng motion. Kaya pa universal motion, dancer. Always I wanna be. Nadugtong ko pa yun Sa mga matatalino lang muna yung joke ko Ang daming motion. Universal motion. Always. Sa matatalinong joke lang yan. Wala kang puso, hayop ka. English ka pa, impacta ka. Ilabas mo yung betlog ni Digong. Ano sabi? 8 months. And now they are preparing to commit the same travesty against those who dare to oppose and criticize them. No. Señorita Impactita. They are not preparing to eliminate every one who oppose and criticize them. You are so liar. Okay? They are not doing that because Bato de la Rosa is a criminal. Am I right? Don't English me, Bato de la Rosa is a smooth criminal. Are you okay? Are you okay, Jazzy? Are you okay? Are you okay, Jazzy? Are you okay? Are you okay, Jazzy? You see? I can put some words into you in a bar. So don't tell us that Bato is innocent and they are trying to pin down because Bato is smooth criminal. Are you okay? Are you okay, Jazzy? Boom! Sakit sa ulong ginagawa ko. To throw Filipino leaders away like trash to a faraway land. Wow! To throw Filipino leaders away like trash to a faraway land? Is Digong Shrek? Far away? So, you are admitting that Digong is in a far away land. And Shrek and Fiona is living in far away. Oh my God. Alpotera. Because silencing dissenters is the easiest way for inefficient and useless leader to cling to power. Very classic dictatorship. Oh my God. In just few days, as our people to continue to reel from devastation of man-made disaster and unspeakable loss, Filipino will once again demand accountability from a government that has grown callous and cruel beyond imagination. We will join the call, we will join the cry, we will join the march. But today, November 11, we ask for accountability. We will continue to move heaven and earth to bring justice to a man, a fellow Filipino, a beloved leader who once stirred on the flame of national in our hearts. 8 buwan, sir. Hindi kami titigil at nanahimik until we bring you home. Wala nang bring back bone! Taka ka ba, Alpotera? Wala nang bring back bone dito.
Mga tanga. Kahit nililiti si Digong, it takes months, it takes years. Kaya yung mapatapon si Digong doon, hustisya na yun. Boom! Umaasa pa rin talaga to. Si Alpotera nagbibigay pag-asa at namumudmundang pera po ito. Ito pong rally ng INC ngayon. Pinamudmudan niya ng pera sa mga vlogger na naman. Nakaantabay na naman lahat ng allowance po. 100,000 each vlogger. Depende pa yan sa mga views na aanuin nila. The more the attachment, the many na money. Sarap talaga mga DDS, putik. Alam nyo kung vlogger ka lang, alam nyo kung vlogger lang po ako talaga ng DDS, putik, ang yaman ko na. Hindi na ako magla-live Magla-live na lang ako, yung nakatutok na lang ako sa mga rally. Ang dami mong pera nila Ito po, isa po sa mga founder to, si Alpotera Diba? Si Big Mama, si Small Boy, ayan po mga ano neto Tapos ito pa po, ang dami nilang sponsored bus. Bakit? Kasi nga, nasa kanilang mga bus. Eto pa po eto pa po, ang sabi niya, the day they kidnap PRRD, money overflowed. May hangganan din ang kasamaan ninyo. Ay, nako! Binara na namin yan. Ay, maraming salamat po sa mga nagpi-PM sa page Ang dami nagpi-PM sa page. Ang galing mo, Nyolo. Hindi ka lang pogi. Ang galing mong kumuha ng kumuha ng points. Sabi ko, it's given, Sabi niya, Nyolo, pinaiyak mo na naman ang mga DDS. Nyolo, pinaiyak mo si Saldi ko, nanonood pala sa'yo. It's given, Para Eduardo. Diba? Jovi. Ayan, diba? Nagulat sila Wala nakadiskubre noon. Tayo unang nakadiskubre noon. Diba? Na-discover natin. Mamaya tatalakayin natin. Marami pa tayong na-discover ayon sa aming team. Abangan nyo yan. Bumaba ang aming team. Tapos umakyat din. Anong sinasabi mong may hangganan ng kasamaan? Ngayon na tinatapos ang kasamaan. Nakikita nyo yung karma? Eto na yun, sunod-sunod. Kasi nga, meron tayong Panginoon na nagbabantay sa atin. Na hindi niya hinahayaan ang mga mamamatay tao na magwagi. Diba? Kaya ang karma ngayon, Alpotera, dumarating na sa inyo. Kahit ubusin mo ang pera mo, Alpotera, pamudmudan mo ng pera ang mga vlogger mo, pamasahiyan mo papuntang daig. Kahit magtulong-tulong kayo ng bus company ng mga it will be useless. Okay? Because this is the destiny of the people who is a criminal, who is born to implement injustice, and this is a destiny that for the people that really humiliated our fellow Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Salaiba. Patayin mo si BBM. No joke. Okay, dumako naman tayo dito. Ito po si Ma'am Yusek. Ano ang pangalan nito ni Department of Budget Management?
Si Ma'am, ano ba to? Si Ma'am Amina, tapos si Ma'am, Ma'am, nakalimutan ko maganda yung pangalan nito Friends ko to Nakalimutan ko, teka lang Ang hirap talaga pag walang script Ano bang pangalan nito ni Ma'am? Hindi si Ma'am Amina Pangandaman to. Hindi si Ma'am Amena to. Ang kulit nyo Si friends ko to Teka, tignan ko, nakakahiya naman ako. Ang pangalan ba na ito? Si Ma'am ano to Sadali lang Friends ko to Ma'am. Ano ba to si Ma'am? Hindi, Aramina pare. Si ano to Priscilla Almeda. Ayan, itago natin si Priscilla Almeda. Pare, ano to? Pare Jason, pare Eduardo. Yusek to ni Ma'am Amina. Itago natin sa pangalang Priscilla Almeda. Ayun, mababas tayo Yeah, Yusek. Ayan, Goddess. Ayan, si Yusek Goddess. Si Ma'am Goddess Hope. Ayan, sorry Ma'am Goddess Hope Wala tayong script dito Ito pong si Yusek Goddess Hope. Ma'am Goddess Hope pala. Kaya pala Goddess Hope. Si Ma'am Goddess Hope. Si Yusek Goddess Hope ngayon ay binabatikos kasabay ni Ma'am Amina. Dahil po yan kay Saldico. Nireact po nga natin ngayon. Kahapon si Ma'am Mina. Biro nyo po, ganito po talaga kadesperado ang mga DDS. Ito po nagtatrabaho po si Ma'am Yusek na to. Wala pong kinalaman to. Yusek lang po siya, sinisisi siya ngayon. Ito lang po ang kasama ng mga finance. Ito lang po ang sinisisi siya ngayon. Grabe na po talaga mga DDS, no? Kaya po namatay po. Sorry po Kuya Kim, mahal na mahal kita. Ang anak ni Kuya Kim dahil din sa pambabas ng DDS. Ngayon po, dinadamay nila to. Kita mo? Ganyan po kasi galawan nila. Akala nila, masisiraan nila ang mga tao na magagaling magtrabaho. Napakagaling po nito sa Department of Budget and Management. Sa DBM po natin. Kaya po, inaatake nila. Bakit? Nyolo, why they are attacking Yusek Mina? Remember, this is a script. Ito po ay kwento. Mula kay Saldico, idadamay niya pababa ito. Bakit? Hindi ka pwedeng mag-skip. Tandaan nyo, hindi ka pwedeng mag-skip. Mula kay Saldico, syempre kailangan, sino ba umahawak ng pera ng gobyerno? Etong dalawan to, si Goddess at si Yusek Amina. So, dinugtong nila doon para yung script makatawid national. Entiendes? Ganun ang alam namin gawain nyo Huwag kami. Alam namin yan hindi matatawid na magdudugtong sa presidente. 'Di ba? Kasi si Saldico hanggang kay speaker lang siya. Tandaan nyo, si Saldico po hanggang kay speaker lang. Ngayon, gagamitin nila si Yusek Mina, si Yusek Goddess para maidugtong ang Pangulo. Alam namin yung galawan nyo. Mamalalay, shoutout, kabandag. Diba? Hindi, kasi, eto po kanino ba reporting? Sabi ko nga sa inyo, kanino ba reporting si Saldico? Kay speaker. Diba? Kay speaker. Ngayon, paano mo madadamay? Makakalkula at malalaro ang kwento. Kung si speaker ang dadamay mo, gagawa mo ng kwento si speaker. Sinabi sa akin ni speaker na may budget daw ang presidente. Hindi pwedeng gawin ng presidente yon. Dadaan siya sa DBM. Dinamay niya itong dalawa. Ganun lang yan. Sabi ko sa inyo mga DDS. Sabi ko sa inyo mga DDS, kung paghimay-himay lang ng mga facts and figures, you cannot beat Nyolo because Nyolo is handsome. Ikaw talaga.
国家出席Xi Jinping Ito naman po si Yusek Mina. Nakumuha lang po ako ng picture kasi po, matagal ko na po talagang inoobserbahan si Yusek Mina. Ito po yung nagpababa ng maanghang na salita sa baba ni Amy Marcos. Tatandaan nyo? Gustong-gustong itawid ni Amy na ang presidente ay may kinalaman sa budget. Natatandaan nyo yon? Yung sagutan ni Amy at ni Mina, tignan mo paano ko lang po sa inyo. 'Di ba? Doon pa lang mahalata mo na eh. Sabi ko sa inyo, mahalata nyo na. Yusek Amina. Amy. Ito po yung binara siya. Ito. Nasaan na ba yun? Nandito lang kanina, putik. Hirap talaga pag... Yan po, pag biglaan po talagang umihirit, mahirap talaga eh. Ayan. Reaction lang po sa sinabi ng Presidente na hanggang ngayon daw may mga nakikita pa sila sinisingit dun sa 2026 budget. Hindi ko alam kung ano yung konteksto nun, pero sinabi ng Pangulo, may sinisingit pa sa 2026 budget. Pare-pareho kami na nararamdaman. Siguro nakita nyo naman yung interview, di ba, ni Kong Ronnie Puno. Kung naiinis siya, mas naiinis po kami sa nangyayari. Kung mapapakinggan nyo po, nung ginagawa namin yung budget, nung present namin yung budget, yung National Expenditure Program, yes. Hindi po yan isang buwan ginagawa. January pa lang, meron na kaming budget call. Merong RDC deliberation. Aakyat sa regional offices, aakyat sa central office, dadalhin sa DBM. Matatapos ang budget ng June, submission to Congress. 6 months ang oras na ginawa namin dyan para gawin yung budget na yan. Ayan nga, okay, tamo. Paanong makakasama at sinasabi nilang 100 billion? Ngayon November po ngayon. Ginagawa pa rin ang budget. Tapos December po, tandaan nyo, December, iriribasa yan ng Pangulo. Kung may ibibito siya at nagbito nga siya ng 194 billion. Ngayon, paano makukuha ng Pangulo ang 100 billion nakalagay sa SM buy one, take one? What the fuck? Mamaya, malalaman nyo yan. Mag-like kayo, ma-high blood si Pare Eduardo tsaka si Mamo Lalaine. Kung hindi, ma-high blood talaga sila. Lahat ng admin dito may maintenance. Okay! Mag-like na kayo. Kasi pag di kayo nag-like, hindi ko i-expose na si Pulong Duterte ang pasimuno kay Saldi ko. Bahala kayo. O ano? Ano, ha? Hawakan mo nga yung tenga? Ha? Hawakan mo nga yung tenga. Yolo, pabati na lang, sabi ni Chupaeng. Magbe-birthday ako. Happy birthday sa'yo, Chupaeng. Sana marami ka pang chubachenes chuchu. Sige na, ano? Walang like. Madali ako kausap, mainit ulo ko eh. Wala na akong gamot eh. Nga tayo mag-like, Araw-araw na lang eh. Ganito tayo eh. Para tayong korduroy. Diba? Kaya po sinasama to. Dahil naka-enkwentro to ni Amy. Doon sa, I think it's Saro yung inuusapan eh. Yung Saro. Diba? Pinipilit ni Amy Marcos na ang presidente ay ginagalaw ang budget. No. Ang tanging trabaho ng presidente ay mag-veto. Paano siya magsisingit ng 100 billion kung nag-veto siya ng 194? See? What in the world? What in the world? How can you construct a fake evidence like that? So stupid, you know. The president vetoed 194 billion and then he will insert 100 billion not in NEP but in BICAM.
Are you sure the president is stupid that he lets the congressman or senator will know that he inserted a project? Oh my God, stupid mother father. Huh? Are you crazy, mother father? Ayan po Yan po kay Yusek Mina. Ngayon, dumako na po tayo dito. Ito po, interview ni Yusek Claire sa INC rally. At sabi po ng ABS at GMA, kokonti lang daw po ang nagpunta. Pakinggan natin. Gagawing 3 araw na kilos protest sa PIA. Joseph, ano ba yung mga inaasahan sa programa na magsisimula mamayang hapon? Tsaka paano ito maiiba dun sa mga magaganap na aktibidad sa Lunes at hanggang sa Martes? Kaya basahin ulit natin yung ilan sa kanila. Okay, ang today, ang expectation natin, ang sinasabi sa atin ngayon ay yung may mga magsasalita na mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi naman ng Iglesia ay welcome dito kahit hindi mga miyembro nila. At Ayan na po Ayan na ang gamitan. Gagamitin na ang INC. Pupunta dyan sila Sara. Pupunta dyan ang mga DDS na lugang senador. Pupunta dyan ang mga besonar sa noo. Pupunta dyan ang mga PDP. Ayan na po. Mag-i-initiate ng peking propaganda. Gagalitin ng mga tao. I-estimate ko na. Tapos, yung mga hinard nilang mga tiga Mindanao, yung mga hinard nila ng mga terorista, magdudulot ng gulo at dediretso po sa pag-aalsa papunta sa Malacanang. Pagpunta po doon, nakatabay po doon ang maraming military na gugulatin sila. Yan ang summary. Yan ang summary niyan. Pupuntahan yan ng mga magdanakaw na senador. Magsasalita sila dyan. Away kami BBM. Tulungan nyo kami. Away kami. Paano na yan? Gagamitin tong 3-day rally. Sasabihin ni Marcoleta na ang pilukan niya baka pwedeng i-reband. Patayin mo si BBM, no joke. Sinasabi ng mga inaasahan ng mga opisyal ng gobyerno pero hindi pa natin nakukumpirma yan kung nag-confirm na sila ng kanilang attendance ngayong araw. So ito ay tuloy-tuloy na panawagan ng grupo at para nga doon sa may mapanagot, doon sa mga manumalyang flood control project. So today, 4 o'clock, mga speeches to ng mga officials ng INC and maybe some government officials. We have to verify muna kung sino yung nag-confirm. So ngayon ay nakantabay yung marami dito. So sana hindi, medyo pumakulilim lang today pero hindi naman siguro. Sa mga kapatid dating INC, maging mapamatsyag po kayo. Okay? Maging mapamatsyag po kayo. Kung maaari po, eto paalala lang, alisin nyo na po ang mga bata dyan. Dahil yung INC, yung iba dyan, maganda motibo. Okay? Pero sa likod niyan, may maitim na motibo. Kaya yung mga bata po, maaari, 3 araw yan, huwag nyo na isama. Huwag nyo na usama. Kung maaari, huwag na po. Kasi pag nagkagulo, madamay pa sa stampede. Marami po na nakapaligid ngayon dyan na talagang magsisiklab ng gulo. And nirerespeto po natin ang mga pagrally. Pero yung iba po dyan, walang respeto. Gagawin nila yan. Take advantage ng senaryo. Nakaplano. Etong ang saldi ko, nakaplano. Baka mamaya, abangan nyo. Mamaya po, inoobserbahan pa nila kung dadami ng dadami ang mga binayaran nila dyan, papupuntahin, isasalo sa INC, mamaya, tignan nyo po, lalabas ang part 3. Ganyan yan. Tutuloy ito
ng Olympia. Pero wag po tayong lalabag sa batas dahil pag lumabag tayo sa batas, martial law tayo. And yung martial law po, hindi may initiate yan kung hindi nyo ginawa ang karahasan. Tandaan po natin yan. Ha? Alam natin hindi magdudulot ang INC ng karahasan. Yung mga nasa likod ng kademonyoan ng nangyayari ngayon. Yan ang magdudulot. Ha? Kasi nga po, umaapaw ang pera nila, kaya nilang gumawa. Yung pera nila na ninakaw sa atin, yan din ang pera na gagamitin para panggulo sa gobyerno. Ganun po sila kasama. Alright, Joseph, nakikot pa rin, no? So, humanap na lang muna. Pakinggan natin si Yusek. Ito po, si Yusek Claire Castro. Pabahala kapag nakikita niya na may mga ganitong klaseng pagtitipon. Sa punto pong ito, hindi naman po nababahala ang Pangulo dahil alam po niya, marami sa kababayan natin ang naniniwala sa gobyerno at nakikita po ng mga karamihan nating mga kababayan kung ano na ang ginagawa ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot. So, hindi po nababahala, pero syempre po naghahanda sa anumang eventuality. Oho. Yusek, hindi po lingid sa kaalaman namin, no, na sinuportahan ng Pangulo ng INC noong nakaraang eleksyon. Paano niyo po ilalarawan ng relationship ngayon ng liderato ng INC at ni Pangulong Marcos? Tingin po natin, pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At yan din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. So hindi po tayo naniniwala na hindi naman susuportahan ng INC ang ginagawang ito ng Pangulo. Meron po bang efforts na magkaroon ng discussion or pag-uusap sa pagitan ng liderato ng INC at ng Pangulo? Wala naman po kasi sa kanila na namamagitan na anumang negatibo. Dahil hindi naman nila mismo Pangulo ang direksyon ng kanilang mga rally, kundi yung corruption mismo. So, may mga pag-uusap. Siguro po naniniwala naman po ang INC kung ano ang ginagawa ng Pangulo ngayon para masugpo ang korupsyon sa bansa. Oho. Well, Yusek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na 2 araw lang po. Kahapon at nung Biyernes po, although sinabi na po, no, ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa, no, or magbigay ng anong pahayag dun sa mga naging statement ni dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions. Pero ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling pahayag ni dating Congressman Zaldico? Nakahapon po, naglabas pa po siya ng mga larawan, ng mga mali-maleta na may laman umanong mga perang i-deliver po. Opo, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan. Ayan na, Zaldico, lumulubog ka, kulangot, Zaldico langot. Lumulubog ka sa kasinungalingan mo, di impacto ka. Biro mo, gagamitin nyo na lahat ng opsyon nyo para mawala ang gobyerno. Yan ang plan eh. Number 1, alisin si BBM. Number 2, maabsuelto ang mga magnanakaw. Bumalik tayo sa history. Ano ba ginawa ni Digong sa mga magnanakaw? Pinalaya ni Digong Gloria Arroyo, Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Diba? Yan ang ginawa ni Digong. Hindi na natin dadama yung isa kasi nga po, nagdadalamhati ang pamilya nun. Okay? Huwag nating idama yon. Respeto rin natin. Yan po ang ginawa ni Digong. Ngayon, etong offer na to, sabi niya kay Zaldico, a offer you cannot refuse. Hawak ang pamilya, tinatakot, binuhay ang Duterte Death Squad, nakaantabay sa pamilya ni Zaldico kung gagawin o hindi. Ganyan ang nangyayari ngayon. Last hura ng mga Duterte. Kaya mag-abang po tayo, maging mapagmatsyag po tayo ngayon sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay? Dahil si Zaldico po ay yung mga video niya, okay sana kung totoo eh. Kaso, malayong malayo, nasa kuyukot. Zaldico.
Kasi sa bawat salita na bumibitaw at binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gaano ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At lumalabas na parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita po niya kasi na dapat na siya po ay inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions, samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekutibo na gumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya? May nagsabi, hindi naman yun AI. AI man siya o hindi, bobo siya. Yun lang yun eh. Yun ang argumento. Ha? AI man siya o hindi, bobo siya. Kung AI siya, mas bobo siya. Kung hindi siya AI, pinakabobo siya. Yun lang yun eh. Diba? Wag na tayong sakyan pa yung AI o hindi. Kung AI yon, bobo eh. AI na lang, hindi pa ginalingan. Kung hindi AI, abay mas bobo ka. Totoo ka pala eh. Oh, pero ang tanga ng ginawa mo. Diba? Biro mo kung AI ka, hindi ka na nga totoo. Magsasabi ka na lang ng hindi totoo, hindi mo pa ginalingan. Bobo! Idagdag yung 100 billion na insertions. And at the end, itong 2025 budget po, 194 billion pa po ang binito at pinatanggal ng Pangulo. Parang napaka-illogical naman po na magpapadagdag ng 100 billion na insertions pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion? Pero mo ibito natin to. Yes, Mr. President. 194 billion, bito. Ito, pakita ko nga pala sa inyo ang binito ng presidente. Ha? Kasi yung iba, bobo talaga eh. Ito ang binito ng presidente. Bago tayo tumawid kay Saldi ko. Ito po, gusto ko lang ipakita sa inyo. Dito muna ako sa gilid. Igigilid ko muna kayo. Kasi gusto ko, medyo malalabo ang mata nyo, matatanda na kayo, tambalat nyo ay corduroy. Okay? Yan. Para makita ng mga corduroy na balat, tayo na mag-a-adjust. Okay? Ayan. Ayan po ang binito ng presidente. 25 national budget vetoed flood control projects. Central Luzon. Flood control to 7 billion. Sa Bicol, 2.73 billion saldi ko. NCR, 1.75 billion. Ilocos, kung nasan siya, 1.1 billion. Dito pa lang eh. Kung yung Ilocos, talagang gusto niya, putik, 1.1 billion, sayang yan. Hindi bibito ng presidente yan. Western Visayas, 300 million. Calabarzon, 275. Mimaropa, 250. Central Visayas, 100 million. Kita mo? Ayan ba? Binito niya yan, then gagawa siya uli. Isisingit niya ang another, project. Ibito natin 194. Isisingit natin to. Paano nangyari yun? Kaya niya na sa NEP yun. National Expenditure Program. Kaya niya manipulayin yun. DPWH lang, DSW, sa National Calamity. Pwede niya manipulayin yun. At higit sa lahat, napakabobo nyo. Pwede niya nang gawin yan sa confidential fund. Napakabobo nyo eh. Hindi nyo ba naisip yun? Sa confidential fund na kung saan sabi ni Sarah hindi dapat kini-question ang confidential fund. Doon pa lang eh. Pwede nang ilagay ng Pangulo ang 100 billion na yan. Confidential fund. Lalo na ngayon katambak-tambak ang rally. Lagay niya lang doon 1 billion intelligence. Sa AFP, 1 billion intelligence sa PMP. Napakadaling manipulahin. Wala pang question.
Bakit magnanakaw ka, naka-questioning ka pa? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga DDS. Pag mag-iimay kayo ng ebidensya, talagang papakita kayo. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat